Ang pangalan ko ay Sumnuan. Dahil malubhang sakit ng aking ina, kailangan kong samahan ng lalaking ito kapalit ng pera. Gamitin mo yan para iligtas ang nanay mo. Sumnuan. Ayaw mo pa rin siguro mapalayas ang nanay mo nang walang pambayad sa ospital at mamatay sa kalsada. Basta samahan mo lang ako ngayong gabi. Ako nang bahala sa gastusin ng nanay mo. Ayos ba? Ang sama mo kagabi. Ah, Paninindigan kita. Iniligtas mo ako. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Hindi lasang maling taong kasama ni Sunuan, ang pinakamapangyarihang lalaki sa Jiangxing. Sa tulong ni Tang Xian, kayamanan at kapangyarihan, maging buong Jiangxing, akin na. Sigurado ka bang uuwi ka na? 5 taon na rin. Panahon na para bumalik. May mga dapat nang singilin. Halika't magpaalam kay Papa Xiao. Papa Xiao! Paalam, Papa Xiao! Nalaman mo na ba ang pinaimbestigahang bagay? Darating ba talaga si Mina? Ate, na-check ko na. Ito ang unang solusyon ni Mina. At makabalik na rin siya sa bansa, siguradong darating siya. Sigurado ka? Hindi pa siya nagpapakita sa publiko. Wala nang nanalo ako sa kompetisyon. 5 taon nang nakalipas, hindi na nawala ang pagdududa sa akin. Hanggang sa nakita ko ang mga gawa ni Mina, 3 taon nang nakaraan. Gamit ang kanyang mga likha, napabago ko ang tingin sa akin ng fashion industry. Hindi pwede mabunyag na kinukpiya ko siya. Kailangan kong mapasama siya sa grupo. Ay nako, bakit wala pang video? Mina! Mina! Ay, anong problema? Pakitignan nga kung bagay ba ang accessories ko. Subukan ko nga. Nakalimutan mo to? Ay nako, tignan mo nga yung modelo sa kabilang runway. Bilis! Tingnan mo ito. Okay na ba? Ay, ang galing mo dito ah. Wow, sobrang ganda ng sense of design mo. Bilis, pumunta ka na. Ikaw ang pinakamagaling na designer na nakita ko. Ang husay mo. Tama. Mamaya, pagkatapos ng show, gusto mo bang umakyat sa stage? Huwag na lang. Ayoko ng atensyon. Sayang naman. Good luck. Mauna na ako ha. Good luck. Ay, designer lang naman siya. Hindi sikat. Nag-inarte pa. May aniniw niya. Hindi pa natin nakita. Sungnuan? Sungye, bakit ka nandito? Pangalan sa design industry. Ikaw, Mama! Mama! Si Tita Jiang, hinahanap ka! Sige, hanapin natin si Tita Jiang. Gusto mo ba? Ang pagkakahawig, para
Chelsea, ang Shian. Magkamukha. Hindi kaya ang dalawang batang yun. Hindi pwede. Kailangan kong alamin. Ate, nahanap rin kita sa wakas. Bakit ang putla mo? Okay lang ako. Tara na, alis na tayo. May dinner meeting ka mamaya. Kapag hindi tayo umalis ngayon, malilate na tayo. Kailan pa? Ikaw ang nagdetekta na schedule ko. Pero ate, nandun si Mr. Tang. Walang sino mo pwedeng malakit sa nanay ko. Kapag nakita ko ulit ang babaeng yon, hindi ko siya palalampasin. Nuan, congrats sa tagumpay mong show. Salamat. Gusto mo bang magsalita ka saglit lang sa lahat? Ang tagumpay ng show ngayong araw ay dahil sa inyong lahat, sa inyong suporta at pagsisikap. Hindi ako magaling magsalita ng pasalamat, pero nangako ako na sa inaharap, dadalhin ko kayo sa mas mataas pang tagumpay at sa malalayong lugar. Sir, ayos ka lang ba? Parang sugat ng kutsilyo to ah. Nuan, kumusta? Grabe bang lagay niya? Pakihatid mo muna si Nashuang at yun. Ako nang bahala sa kotse. Tumawag ka agad kung may kailangan. Oo, noted. Ang suit na ito ay custom-made. Walang ganito sa mga tindahan. Siguradong mayaman ng taong ito. Yung itsura niya habang tinitis ang sakit. Kamukha ni Shoshu. Maghala ng emergency care. Pansamantalang mahintay sa labas. Ayaw niya bitawan ng kamay ko kahit wala na siyang ulirat. Kumusta na kaya siya? Dok, kumusta na? Nilipat niya siya sa regular ward. Wala na kayong dapat ipag-alala. Salamat, Dok. Kahit walang malay, hinawakan ka pa rin niya ng mahigpit. Ibig sabihin, napaka-importante mo sa kanya. Oo, importante nga. Takot kasi siyang magkakasan ko siya matapos ko siyang mabangga. Excuse me, ikaw bang kapag-anak ng pasyente? Kailangan namin ng pirma dito. Ako na lang. Salamat. Dahil wala siyang ID at hindi rin namin makontak ang pamilya niya. Mukhang hindi ako makakaalis ngayon. Gising ka na? Sir! Sir! Okay ka lang ba? Sir! Hello? 911 ba to? Iniligtas mo ako. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Hindi ako nakabangga sa'yo kagabi.
hindi ako tumawag ng pulis kasi gusto kong ayusin na lang ito ng pribado. Sabihin mo na lang kung magkano ang gusto mong danyos. Pwede natin pag-usapan. Hindi kailangan. Walang kailangang bayaran? Hala, baka damagak ko siya ng masama. Mamaya, pa-check up ulit siya ng mas detalyo. Sige, humiga ka muna at magpahinga. Bibilhan mo na kita ng makakain. Excuse me, nasan po ang pasyente ng room 808? Kaka-discharge lang po ng Ginoo kanina. Na-discharge na? Meron po ba kayong sticky notes? Meron po. Kung babalik man po yung pasyente sa room 808, pakiabot na lang po ito sa kanya. Sige, salamat. Ngayon ang araw ng pamamahagi ng dividendo. Lahat ng shareholders ay narito na. Akala ko ba natanggal na si Tang Xian? Nag-usat ang group at nagkaroon ng reshuffle. Bakit parang wala naman siya nangyari? Sino kaya nagpakalat ng maling balita? Kasi kami rin naman. Matagal na kaming hindi bumisita sa kumpanya. Kaya naisip namin dumalaw kay chairman. Ako rin. Matagal na hindi nakita. Ganito na lang. Sabay-sabay tayong kumain sa tanghalian. Ay nako, wag na po. May aasikasuhin pa sa bahay. Mauna na ako. Chairman, may lakad din ako. Mauna na rin ako. Chinsi! Sir, alamin mo kung sino talaga ang nasa likod ng pangyayaring ito. Opo, at duman ka sa City Hospital. Dalhin mo ang 5 million para sa babayang iyon. Hello po. Yung babaeng nagdala sa pasyente ng room 808, nandito ko ba siya? Kakaalis lang niya, pero nag-iwan siya ng contact info dito. Nakakapagtaka. Saan kaya napunta? Mama, gusto kong kumain ng ice cream. Sige. Anong flavor ang gusto mo, Yu? Gusto ko ng strawberry. Ikaw, anong gusto mong flavor? Ayoko. Pambabae yan. Sige, bibili si Mama ng ice cream para kay Bunso. Hintayin mo lang si Mama, ha? Mama, bilhan mo rin ako ng chocolate flavor. Sige, bibilhan kita. Isa pang chocolate flavor, ha? Ice cream na. Heto na. Saan naman tayo pupunta pagkatapos? Gusto kong sumakay ng tren-tren. Gusto mo sumakay ng tren-trenan? Ikaw naman. Gusto mo rin bang sumakay ng tren-trenan? Mama, masakit ang tiyan ko. Gusto ko munang pumunta sa CR. Sige, samahan kita. Hindi na kailangan. Alam ko kung nasaan ang tren-trenan. Pagkatapos ko sa CR, susunod ako sa inyo. Ang galing ni Kuya. Hihintayin ka namin ni Mama at Bunso sa tren-trenan, ha? Go na! 5 taon na, binigyan ako ni Shia ng yaman at posisyon. Pero hindi niya kayang tagapin ang damdamin ko. Sa darating na wine banquet, kailangan makuha ko siya. Self lady, itong damit na ito, papasukat nga. Okay po, Miss Song. Sinuktan mo si Mama. Wow, tita! Ang ganda ng damit mo. Ikaw? Ikaw pala si tita. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Okay lang yan. Hindi galit si tita. Ha? Hindi siya galit. Pero nadumihan ko ang damit niya. Hindi ka ba galit? Hindi ako galit.
Kaibigan ako ng mama mo. Nasaan ang mama mo? Wala si Mama. Wala rin si Sung lang. Talagang tinutulungan ako ng langit. Tingnan natin kung anak nga ba talaga siya ni Xian. Kasama mo ba ang tatay mo pumunta dito? Opo, kasama ko si Papa. Nasaan ang tatay mo? Nasa labas po si Papa. Tatawagan ko siya. Sige, sige. Hayop na bata. Niloko ako. Kung hindi ako babalik agad, mag-aalala si Mama. Pero, ang dali palang lupuhin ng masamang babae. Hindi ako nga. Hindi ko alam kung sino ang tatay ko. Tita, kung wala na po kayong kailangan, aalis na po ako. Naghihintay po si Mama ko sa akin. Boss. Tara na. Ang mga mata at kilay niya, kamukha ko talaga. Magkaanak ko siya. Posible. Sa lahat ng taon na ito, isang babae na nakasama ko 5 taon na ang nakalipas. Gusto mo bang ipaimbestiga ko, boss? Ang saya mo ngayon ah. Halatang halata ba? Alam mo ba, nakipagsundo ako sa mga partners natin. Next quarter, naibenta na sa merkado ang mga disenyo mo. Sa ganitong paraan, opisyal na rin may tatag ang bagong brand natin. Congrats, Nonwan. Tapos na ang paghihirap mo. Lahat ng ito dahil sa'yo, Yulay. Nonwan. Ngayon na-achieve mo na ang unang hakbang sa career mo. Ano naman ang plano mo sa sunod? Kakauwi ko pa lang sa bansa. Kailangan ko pang ayusin ang gulo sa pamilya Song. Hintayin ko muna ang pumesto ako sa Jiangxing. Wala pa akong plano. Plano mo bang hanapin ang tunay na ama ng anak mo? Plano mo bang hanapin ang tunay na ama ng anak mo? Hindi ko naisip. Palagi siyang nagtatanong kung sino ang tata niya. Pero bata pa siya, pwede pa siyang ilihim. Pero pag lumaki pa siya, baka hindi na kayang itago. Tama nga pala. Kukunin ko lang ang isang bagay. Tingnan mo ito. Ano to? Imbitasyon yan sa party ni Mr. Mo sa Merkules. Huwag mong kalimutan pumunta. Sino siya? Ngayon ko lang siya nakita. Ang makadalo sa party ni Mr. Mo ay siguradong may mataas na katayuan, ang ganda ng katawan, at mukha mas maganda pa sa artista. Sungnuan? Totoo nga, ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? Halata naman, dumalo ako sa party. Imposible. Ito ang pagmamayari ng pamilya mo. Isa sa pinaka-high class na venue sa Jiangxing. Isang tulad mong walang status. Paano ka makapasok dito? Isang taong katulad mong walang status. Paano ka makakarating sa ditong lugar? Wala ka naman siguro sa posisyon para alalahanin yan. Darating na si Sian. Hindi ko pwedeng hayaang makita kanya ng ganito. Hindi ka bagay sa lugar nito. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Mukhang natatakot ka makita ko rito ah. Hindi ako natatakot. Hindi ka na anak ng pamilya sa ngayon. Ano bang meron ka para katakutan ko?
Nagsisinungaling ka. Bakit ako magsisinungaling? Ikaw! Misong, anong ginagawa mo rito? Magsisimula lang party. Lumabas lang ako para magpahanin. Mismo, yung kwentas na yan, hindi ba yan ang milyong-milyong heart of the ocean? Magaling ang mga mata mo, Misong. Ngayon nandito ka na, Songnan. Ikaw ang may ayaw umalis. Sarili mong desisyon yan. Hello, boss? Hello, Mina. Pumunta ka ba sa party ng pamilya mo ngayon? Haba, Master. Pati yun, alam mo? Siyempre alam ko. Matagal ko nang kilala si Ginoong mo. Kung pupunta ka roon, pakikumusta mo naman ako sa kanya. Hindi mo na kailangan sabihin. Matagal ko nang inahanda ang regalo para kay Mr. Mo. Galing talaga. Ang talino mo talagang bata ka. Hi, Master. Malapit na magsimula ang party. Papasok na muna ako, ah. Sige, pumasok ka na. Wala akong pakialam kung anong paraan mo. Iabot mo sa akin ang kwitas. Pagkatapos, dalhin mo si Songnuan sa guest room. Naintindihan? Oo, naintindihan ko. Songyun, gusto kong makita kung anong binabalak mo. Ay, pasensya na. Sorry. Patawad talaga. Ayos lang. Pero basta ang gown mo. Samahan na kita para ayusin. Salamat. Dito tayo. Ibigay mo. Ibigay ano? Ang lakas mong magnakaw ng gamit ko. Pero ngayon, hindi ka magpapaliwanag? Miss, mukhang hindi tayo magkakaintindihan. Anong hindi pagkakaintindihan? Saglit lang akong umakyat, biglang nawalang kwintas. Ikaw ang unang umakyat. Miss, huwag ka na magpaligoy-ligoy. Kunin mo na lang ang bag niya. May tinatago siya. Ayaw niyang ibigay. Ilabas mo na. Mismo, ito ba nga mawala mong kwintas? May masasabi ka pa ba? Kahit nasa bago ang kwintas, hindi ako nagnakaw niyan. Hindi ko pa nakikita ang babae ito. Baka, palihim lang siyang pumasok para magnakaw. Kilala niyo ba siya? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Nakita ko na siya. Nakita mo? Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala. Ang dami niyong tao dito ah. Nandito ka na pala siya eh. Si Tang Xian? Bakit nandito ang diablong yun? Siguro hinahanap niya si Songyo. May balita pa nga na si Songyo ay tao ni President Tang. Miss Song, nakita tayo ulit. Miss Song, nakita tayo ulit. Mr. Tang, anong ginagawa mo dito? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Magkakilala pala si Songnuan at Tang Xian? Imposible. Musoy, sabi mo ninakaw niya ang kwintas mo. May ebidensya ka ba? May ebidensya ako para patunayan ang sarili ko. Paano mo mapapatunayan? Imposible. Perfecto ang plan ko. Sulu. Walang ebidensya yan. May waiter na aksidenteng nabuhusan ako ng alak kanina. Ang waiter ng Mu family. Hindi dapat ganun ka-clumsy. Ginawa niya ang dahilan ng paglinis para dalhin ako sa rest area. Kaya naduda ako. Kaya nag-video ako gamit ang phone ko. Anong nakuha mong video?
Miss Song, bakit parang nagmamadali ka? May tinatago ka ba? Baka naman, ikaw ang nagnakaw at naglagay sa bag ko. Miss Song, bakit parang nagmamadali ka? May tinatago ka ba? Baka naman, ikaw ang nagnakaw at naglagay sa bag ko. Hindi ba si Song Yu ay anak ng yamang ni Yang Song? Paano niya nagawa to? Pariha silang Song ang apelyido. Baka may matinding alitan ng dalawa. Songlon, anong pinagsasabi mo dyan? Sinisiraan mo ako, no? Diba? Kung sinisiraan kita, tingnan mo na lang ang video para malaman. Songyo, bakit mo ninakaw ang kwintas ko? Anak ng pamilya Song family, bakit kailangan mo pa mangnakaw? Hindi mo makikilala ang tunay ng pagkatao. Tangang may kagagawan. Hindi! Hindi ako yan! Ikaw, naniniwala ka sa akin, di ba? Si Song Nuan ang nag-frame sa akin. Si Song Nuan ang nagparusa sa akin. Naniniwala akong peke ang... Lolo, hindi ako nagkakalupuhan. Siya ang nagnakaw ng kwintas ko. Hindi. Ano ba itong gulo mo sa mga ng party? Nasa kwintas na yan, ayos na. Huwag nang gawing masama pa ang nangyari. Batang babae. Bakit hindi mo sinabi sa lolo na darating ka? Sabi ng master ko, sorpresa daw ito para sa'yo. Talagang sorpresa. Yung nangyari kanina, pasensya na kung napahiya kita. Maliit lang yung misunderstanding. Naayos na rin. Tara, akit tayo sa taas para mag-usap. Sige. Shian, sama ka rin. Opo. Motion, ayusin mo na yung iba pang bagay. Sige, Lolo. Ako nang bahala. Paano kaya kilala ni Song Luan, si Tang Sunyan at si Lumo? Nakakaloka. Swerte niya ngayon. Buhay pa siya. Lolo mo, ito ang regalo mula sa master ko para sa'yo. Sige, salamat. Siyempre, gawa ito ni Master Mishad mismo, di ba? Opo. Ayos. Shian, yung sinabi mo dati, tumatanda na ako. Hindi na ako makakatulong. Mr. Mo, ang punong designer ng Tang's Phoenix Servers na proyekto. Maliban sa inyo, si Mr. Misa lang may kaya. Ngunit si Mr. Misa ay nasa ibang bansa ngayon. Kung tatanggihan mo pa, Tignan mo naman itong batang babae. Bata pa siya, puno ng ideya. Ano itong sinasabi mo, Lolo mo? Ganito, ipasok mo muna itong batang babae sa opisina mo ng isang buwan para matutunan at masuri siya. Kung hindi niya kaya, pahintulutan mo ang kanyang master na magtrabaho sa inyo. Sige. Bukas pumasok ka dito. Salamat, Mr. Tang. ito ang hiling ng master mo. Panahon na para lumabas at matuto. Lumayo ka sa master mo at gumawa ng sariling proyekto. Salamat sa inyo at sa master ko sa pag-ayos nito. Hyulan, pagod ka na ngayon. Ay, hindi naman. Tinatawag nila akong Tia Jiang. Dapat ko silang alagaan. Pero, bakit ka naman late umuwi ngayon? Hay, huwag mo nang itanong. May nangyari kasi sa party kanina. Halos madali ang pagkikita ko kay lolo mo. Ayos ka lang ba? Oo, naayos ng lahat. At may magandang balita pa. Tingnan mo. Ano ito?
Business card ni Mr. Tang? Wan, paano mo nakuha ang business card ni Mr. Tang? Business card ni Mr. Tang? Wan, paano mo nakuha ang business card ni Mr. Tang? Ang Tang Group ay ang pinakamalaking luxury group sa East Asia at sakop nila ang pabango at cosmetic, mga sapatos, bag at iba pa. Pero nagsimula lang sila sa fashion itong taon, kaya wala pa ganong pangalan. Si lolo mo ang nagrekomenda sa akin kay Mr. Tang sa proyekto ng Phoenix Rebirth na fashion design. Ang sayan man, sa talento mo, tsak magagawa mo. Kung ganun, tataas ang kasikatan ng Tang Fashion. Kasabay nito, tataas din ang iyong kasikatan sa bansa. Tama ka, Yulay. Ngayon naman, ikaw na ang asahan ng ating studio. Pumunta ako sa Tang Group. Ipagkatiwala mo ito sa akin. Hello? Hello, Mr. Tang. Ako si Songman. Nandito na ako sa baba ng Tang Building. So sige, naiintindihan ko. Pagintay ka lang. Ipapadala ko agad na tao para sunduin ka. Sige. Tracy, pumunta ka sa opisina ko. Boss, nandito na si Director Song. Ipadala mo ang tao para sunduin siya. Upo. Ay, ikaw na bahala. Pumunta ka na mag-isa.